So how to prepare doon sa mga natural calamities like storm and typhoons? Number one, build your house on solid rock. Dapat matibay ang pundasyon ng bahay natin, matibay ang kinalalagyan ng bahay natin. Kaya di ba sabi nila, ang pinakamatagal gawin daw pag nagtatayo ng bahay o anumang establishmento ay pundasyon. Kasi huhukayin ng pinakamalalim, hahanapin ng pinakamatigas na lupa para dun ilagay ang pundasyon ng kanilang bahay. Kaya napakahalaga ng foundation. So ang bahay natin, syempre kung mabuyayan, nasa buhanginan, talagang babagsak yan pag dumating ang iba't ibang mga kalamidad. So kung magtatayo pa lang kayo ng bagay, siguraduhin yung nakatayo yan sa isang matibay na pundasyon. Para kung dumating man ang mga kalamidad, nakatayo pa rin na matibay. Another, build your house not on low, but above water level. Maraming inanod na bahay, nilubog sa baha, kasi malapit sa ilog, malapit sa dagat. Listen, basta ang bahay mo malapit sa dagat, malapit sa sapa, malapit sa daanan ng tubig, malapit sa lugar ng tubig, ano nga asahan mo? Pag tumaas yun, kasama ka, damay ka. Diba? Ganun lang naman ang point nun. Kaya kung mahalaga, kung magtatayo ka pa lang ng bahay, hanap ka ng medyo maganda-gandang lugar. Yung medyo mataas, above water level. Sa atin naman kasi, diba, halos lahat binabaha, tapos pangalan pa lang ng lugar. Alam mong bahay na. Pangalan pa, bawa, floodway. Alang magtanong ko, Lord, bakit po kami binabaha lagi? Pangalan pa lang ng lugar nyo. Floodway na. Ano pang aasahan mo? Diba? Ang alam ko lang na hindi binabaha ang floodway itong atin dito eh. Ano? Dito sa may taas. Sa dalig. Ano? Yan ang floodway lang talaga. Dumadaan lang yung tubig kasi mataas sila. Ano? Tumana. Ibig sabihin ng tumana, flat surface. Flat land. Ano po? Mababang lugar, space, ano. So flat, ganun lang ang ibig sabihin. So kaya talagang pag nasa Tumana ka, binabaha talaga yan. Diba yung mga malalapit sa Tumana River, talagang babahayin sila. Another na paghahanda, save more. Hindi ko sinasabi mag-save more kayo, ha? Ano, sinasabi ko, mag-ipon ng mas marami, ano, mag-imbak. Kaya di ba pag mayroong mga kalamidad, alam mo, sasabihin, malapit na ang, the big one, ang paglindol, mag-ready kayo ng ganitong mga kit ninyo, mga pagkain ninyo, mag-ready kayo. Kasi hindi natin alam kung kailan tatama yun at saan tatama. May bagyo, baka lumubog yung mga malapit sa ganito, mag-ready kayo ng ganyan, i-ready ninyo. Importante naghahanda tayo sa ganyang mga bagay. Diba? Para kung dumating siya, meron kang makukuha, lalo na ang pagkain, napakahalaga. Kasi tayo madalas, nagsusurvive tayo sa baha. Hindi tayo nagsusurvive saan? Sa bagal ng relief goods. Diba? Sa tagal, magugutom ka bago dumating ang tubig. Pero kung naka-ready ka pag ganyan, alam na natin. Another, plant more. Tumulong na ngayon. Magbigay na ngayon. Dahil pwedeng sila ngayon, tayo naman bukas, iba naman next week. Ganun lang naman ang bagyo, palipat-lipat lang naman. Meron lang talagang mga probinsya na talagang laging sila. Diba? Pero madalas, palipat-lipat lang. Tayo nung panahon ng Undoy, anong taon yun, Undoy? 2009, di ba? 2009. Talaga namang naapektuhan tayo, buong Rizal. Di ba? Matagal na ulit bago, di ba, yung mga sobra-sobrang ganon. Hindi na masyado. Pulo-pulutong na iba-ibang mga lugar na lang sa Rizal, lalo na ang Rodriguez, yan ang madalas maapektuhan sa atin. Di po ba? Pero ang point natin, palipat-lipat lang yan. So kung sila ngayon, tayo ang hindi, tayo ang tumulong. Dahil darating ang araw, tayo naman, sila naman ang tutulong sa atin. Ngayon kung wala tayong natutulungan, paano tayo? Yun ang lagi nating ipinapaunawa. Kaya sa panahon ng mga kalamidad, napakahalaga na tumutulong tayo.